Yun mga tol, ito na yung aking suka review. Ito yung dati kong suka, yan. So i-dispose ko na to. Plastic bottle, hindi ko na to gagamitin. So bumili ako ng bubog. Yan, bubog to. 1.8 liter to. Ganito kalaki. Tapos ito yung gagamitin nating mga sahog. Ayan o. Oh my God! Luya, sibuyas, bawang, saka sili, kalamansi. 6 na pirasong kalamansi ito. Yan. Tapos pipino. Pipinong yung malaki. Paghalo-haloy lang natin siya. Yung ibang ingredients makikita nyo. Wait lang. Kailangan natin itong ilagay natin dito to. Yan. Lagay na natin to lahat. Lahat yan. Lagay na natin lahat yan dyan. Bakit may luya? Siguro yung sa inyo walang luya. Sa akin may luya. Iba yung lasa ng luya. Parang masyadong organic, parang ganun. Alam niyo naman kung ano yung benefits ng luya sa katawan natin, di ba? Yan, sibuyas. 2 sibuyas na malaki yan. Daming sahog, di ba? Tingnan nyo. Halos sa sahog pa lang, konti na lang, mga ngalahati na. Meron pa nito. Pipino. Isang malaking pipino to. Yan o. Oh. Diba? Pag kayong bibili kayo ng mga sukang may timpla sa supermarket, medyo pricey. Pero kung magdi-DIY naman kayo, ganun din naman kamahal, mas marami pa. Tapos kalamansi, ayan o. Kalamansi, ihalo na rin natin lahat yan dyan. Lahat yan, paghalo-haloin na natin yan. Bakit may kalamansi? Siyempre, iba rin yung lasa ng kalamansi. Combine. Pero wag nyo na isama yung buto. Hindi na sinasama yan. So, pamintang pino. Ito yung tagsa 10 piso ang nabibili sa palengke. Pamintang pino. Diba? Yan na. Tapos, siyempre, lalagyan natin ng asin yan. Kita nyo, isang kutsarang disposable na isang kutsara yan. Mamaya na natin uulitin. Sumobra alat eh. Mamaya na natin uulitin yung paglagay ng asin. Tapos asukal. Asukal na puti. Ayan o. Meron na tayong pang scoop. 1, 2. Oh. Mamaya na yung iba. 3 scoop lang muna. Sa panlasa nyo may kulang pa, saka na kayo magdagdag. Hindi yung masyadong sosobrahan. Tapos ito. Yung umami seasoning. Ayan o. Oh. Hindi naman siya halos puno. Hindi ko mailapit kasi matatapon. Tapos, tubig. Yung makikita nyo, ito merong sukatan niya no. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Walang luto-luto. Walang papakuluan. Wala. Oh. Hanggang dyan lang muna. Ayun yung natira. May natirang 300 ml. Siyempre, suka. Oh. Hindi pa umbong. Suka. Ayan, suka siya. 1 litro to. Konti lang yung nabawas.
kailangan umabot sa rito. Dito sa level na to. Para half-half sila. Ayan. Kita nyo yung natira. Konti na lang. Siyempre, haluin natin yan. Ganyan yung suka na ginagawa ko. Wow! Pag pansarili lang, hindi mo kailangan tipidin. Ayan. Puro sahog yan. Pamintang pino, tubig, saka suka. Hindi pa umbong. Hindi pa umbong ang ginamit ko. 8 months ito. Ito yan mismo. Ito yan. Siya yan. 8 months mismo inabot. Yung bawang, pinitpik ko yon. Isang buo yon. Isang buo. Pinitpik ko. Pwede naman yon gawin nyo. I-slice. Depende yun sa'yo. Pero ako kasi, pinitpik ko. Pero yung luya, hindi ko pinitpik. Para yung mismong katas kaagad ng bawang, nung pinitpik ko siya, mismong katas ng bawang, lumabas. Di ba madali lang? Mura, madali lang, saka masarap. Marami pa. O, kita mo. 1.8 liter. Hindi nyo agad mauubos to. Pero, siguradong magugustuhan nyo yung lasa nito. Baka mamaya, laging yung gamitin. Mga ganon. Diba? Ito na yan. Ganyan lang kasimple. Haluin. Tapos, pwede na natin tikman yan. Kung ano yung kulang natin. Sakto naman ang lasa. Nakuha ko yung dating lasa niya. Magdagdag ako ng konting tubig. Ganyan lang. Ayan na yun. Mga tol, yung halimbawa, ginamit nyo na siya sa tuwing kakain kayo, ginagamit nyo siya. Maglalagay kayo ng suka. Halimbawa, prito, mga ganon. Tuyo, o ano man yung pagkain na pwede nyong gamitan ng suka. Tapos, siyempre, nauubos na. Nauubos na siyang ganyan. Pwede ko bang dagdagan ng suka? Pwede. Kung ibabalansin nyo lang din, tubig sa suka, babalansin nyo kasi pag bumaba na yung level niya, tapos puro suka na lang yung nalalagay nyo, masyadong matapang na yung suka. Lalagyan nyo ng tubig. Pero siyempre, kailangan mas lamang yung suka kaysa sa tubig. Kasi yung suka, siya yung magpe-preserve ng ng mga sahog natin para hindi siya masira. Yan yun. Lalo na yung sibuyas, madaling mapanis ang sibuyas. Pero dahil nga mas lamang ang suka, hindi masisira yan. Kagaya nito, 8 months. Walang sira. Pero ngayon, hindi ko na siya, kasi plastic bottle. Siguro kung bubog yung una ko na paglagyan, sasalinan ko na lang ng sasalinan. Pero hindi ko makuha kasi yung pag ginaganon, naiiwan yung laman. Kaya ito, malaki ang uso nito, malaki Kung gusto niyo ng laman, isasandukin niyo lang yan ng ganyan, sama na yung laman, ilagay sa lalagyan. Diba? So pati laman, makakain niyo, mauubos. Ito kasi, konti lang ang nabawas dito. Ito kasi, ginaganon ko yung inuhugot ko pa yung laman para sumama. Ito, tatapon ko na to kasi plastic bottle lang siya. Ito na yun, ganun kabilis, di ba? Ito yung araw-araw kong ginagamit pagka yung... Tapos, ito yung takip niya. Kung halimbawa, bibili kayo ng ganito, yung dun sa may gilid na yon, kailangan may rubber. Ito may rubber kasi to. Pinili ko talaga yung may rubber. Kasi yung iba nito, plastic lang yung takip niya, walang rubber. Kailangan masisil pa rin niya yung hindi sisingaw. Ganon. Tapos roscas. Yung iba kasi, lang, yung parang plastic lang yung ganito. Sasaklob mo lang ng ganon, didiin mo, sarado na. Ito hindi. May roscas siya. Pwede mo siyang masikipan. Ayan na, mga tol. Suka. Simple, di ba? DIY suka. Sana nakatulong ako sa'yo. Bye-bye.